Ang paglilinis ng mga bomba sa ilalim ng dagat ay hindi biro, lalo na kung ang nakataya ay ang daloy ng langis sa buong mundo. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, ang Strait of Hormuz ay naging isang napakadelikadong lugar dahil sa mga nakatagong naval mines na sadyang inilatag para takutin ang mga dadaan na barko. Ang mga bombang ito ay parang mga tahimik na bantay sa ilalim ng tubig na handang sumabog sa oras na may dumaan na mabigat na sasakyang pandagat. Pero hindi basta-basta nagpatalo ang US Navy dahil gumamit sila ng mga makabagong teknolohiya para linisin ang daanan nang hindi kailangang magbuwis ng buhay ang kanilang mga sundalo sa simula ng operasyon. Bukod sa paghahanap ng mga bomba, ginamit din ng Amerika ang pagkakataon na ito para magpatupad ng naval blockade o ang pagharang sa mga barkong hindi nila gustong makadaan sa naturang lagusan. Ang tanong ngayon, paano nga ba naisahan ng Amerika hindi lang ang Iran, kundi pati na rin ang China sa napakatalinong galaw na ito na tila ba isang laro ng chess sa gitna ng karagatan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa ganitong klaseng operasyon, ang pinakamalaking kalaban ay ang kawalan ng katiyakan kung nasaan ang mga bomba. Isipin nyo, ang isang maliit na pagkakamali sa pagbasa ng sonar ay maaaring maging sanhi ng paglubog ng isang mamahaling warship. Kaya naman, sa halip na tao ang sumisid agad, ang unang sumasabak ay ang mga MK-18 Kingfish na mga underwater drone. Ang mga makinang ito ay hugis torpedo at may kakayahang gumawa ng napakalinaw na mapa ng ilalim ng dagat para makita kung may mga bagay na nakabaon sa putik o nakakabit sa mga bato. Habang ang mga drone ay abala sa ilalim, may mga MH-60 Seahawk helicopters din naman na lumilipad sa itaas na may dalang mga laser detection systems. Ang laser na ito ay kayang tumagos sa tubig para makita ang mga mina na maaring nakatago sa mga bahagi na hindi kayang abutin ng mga sensor sa ilalim. Habang nangyayari ang paglilinis, hindi rin basta nanonood lang ang mga malalaking barko ng Amerika sa paligid. Ang mga guided missile destroyers gaya ng USS Michael Murphy ay nakabantay para magbigay ng proteksyon sa mga naglilinis ng bomba. Ito ang naging paraan ng US para kontrolin ang buong Strait of Hormuz. Habang sinasabi nilang naglilinis lang sila para sa kaligtasan ng lahat, ang totoo ay sinisigurado rin nila na tanging ang mga barkong pabor sa kanila ang makakadaan ng maayos. Kung may barko na magmamatigas o may dalang kontrabando mula sa Iran, hindi nag-aatubili ang kanilang mga special forces na sumampa at pasukin ang mga barkong ito gamit ang kanilang mga helicopter at mabilis na mga bangka. Isang malinaw na mensahe ito na ang Amerika ang may hawak ng susi sa lagusang ito. Ang pinakakritikal na bahagi ay kapag nahanap na ang mismong bomba dahil kailangan itong sirain ng hindi nagdudulot ng pinsala sa paligid. Dito na ginagamit ang AMNS o ang robot na parang isang maliit na missile sa ilalim ng tubig na lalapit sa bomba at sasabog para ma-neutralize ito. Pero kung masyadong matalino o komplikado ang pagkakaset ng bomba, doon na pumapasok ang mga elite Navy divers na tinatawag na EOD teams. Isipin nyo ang hirap ng kanilang trabaho dahil kailangan nilang lumapit sa isang bagay na sadyang ginawa para pumatay at sumira. Habang ang mga tao ay nakatutok sa panganib, may isa pang layer ang Amerika na halos hindi napapansin ng marami. Ito ang paggamit ng mga unmanned surface vessels o mga bangkang walang sakay na tao. Ang mga bangkang ito ang nagsisilbing pain para matrigger ang mga bomba mula sa malayo. Sa halip na isang malaking barko ang malagay sa peligro, ang mga makinang ito ang sumasabak sa harap para masiguradong ligtas ang daanan. Kasama rin dito ang mga specialized na barko gaya ng littoral combat ships na sadyang ginawa para sa ganitong klase ng misyon. Mabilis sila at kayang magdala ng iba't ibang klaseng drones at sonar systems para mas mapadali ang paghahanap sa mga nakatagong panganib. Pero kahit gaano pa kagaling ang teknolohiya ng Amerika, palagi pa ring may kasamang kaba ang bawat operasyon. Ayon sa mga ulat, ang mga bomba na inilatag ng Iran ay hindi lang basta mga lumang gamit. Pinaghalo nila ang mga lumang estilo at ang mga modernong sistema, kaya walang iisang paraan para malinis ang lahat. Ang bawat bomba
ay parang isang mahirap na problema na kailangang lutasin ng paisa-isa. Habang abala ang US Navy sa ilalim ng tubig, kailangan din nilang magbantay sa itaas. Maaari kasing umatake ang Iran gamit ang mga mabilis na bangka o mga drone strike habang ang atensyon ng lahat ay nasa ilalim ng dagat. Ito ang tunay na labanan na nangyayari ngayon sa Strait of Hormuz, isang laban para sa oras at kaligtasan na maaaring magdulot ng malawakang sakuna kung magkakaroon ng kahit isang maliit na pagkakamali. Kapag natapos na ang paglilinis, doon na papasok ang mas matinding bahagi ng plano ng Amerika, ang direktang pagkontrol sa bawat barkong dumadaan. Mukha itong isang normal na inspeksyon lang, pero sa likod nito, bawat galaw ay kontrolado ng US Navy. Gamit ang kanilang mga satellite at radar, alam na nila kung saan galing ang barko at kung ano ang karga nito bago pa man ito makalapit sa lagusan. Kung ang isang barko ay ayaw sumunod sa utos sa radyo, unti-unting lalapit ang mga warship ng Amerika para magbigay ng huling babala. Kung magmamatigas pa rin, dito na papasok ang mga Elite Maritime Commando na bababa mula sa helicopter para pasukin at kunin ang kontrol ng barko sa loob lang ng ilang minuto. Ngunit ang pinakamalaking banta ay hindi ang malalaking barko, kundi ang mga maliliit at napakabilis na bangka ng Iran. Kilala sila sa paggamit ng swarm tactics o yung sabay-sabay na paglusob ng maraming maliliit na bangka na may dalang mga pampasabog. Sa ganitong sitwasyon, wala nang babala dahil agad itong ituturing na banta. Ang sagot ng Amerika dito ay mabilis at brutal gamit ang kanilang mga automated guns na kayang maglabas ng libu-libong bala sa loob lang ng isang minuto. Isang maling kalkulasyon lang mula sa kahit sinong panig ay maaaring maging mitya ng isang malaking giyera. Ang katotohanan sa likod ng operasyong ito ay hindi lang tungkol sa pagitan ng Amerika at Iran. Ang tunay na tinatamaan dito ay ang China. Isipin nyo, mahigit kalahati ng langis na kailangan ng China para patakbuhin ang kanilang mga pabrika at sasakyan ay dumadaan sa Strait of Hormuz. Kaya ang bawat araw na kontrolado ng Amerika, ang daanang ito ay direktang nasasakal ang ekonomiya ng China. Dito natin makikita kung gaano katalino ang stratehiya ng Amerika. Sa halip na makipaggiyera sila ng harapan, pinili nilang hawakan ang leeg ng buong mundo sa pamamagitan ng pagkontrol sa daanang ito. Sila na ngayon ang nagdidikta kung aling barko ang ligtas na makakalusot at alin ang kailangang harangin o busisiin. Dahil sa tensyong ito, napipilitan ng China na humanap ng ibang ruta para sa kanilang langis, pero ang mga alternatibong daan ay mas malayo at mas mahal. Nagdudulot ito ng matinding pressure sa kanilang mga negosyo dahil hindi sigurado ang dating ng mga enerhiya. Habang nangyayari ito, ang Amerika at ang kanilang mga kaalyado ang nagiging sentro ng lahat ng desisyon sa pandaigdigang kalakalan. Hindi lang basta manonood ang China habang hinaharangan ang kanilang supply ng langis. Ang Iran naman ay maaaring gumawa ng mas agresibong hakbang para ipakita na hindi sila basta susuko. Kaya kahit mukhang kontrolado ng US Navy ang sitwasyon sa ibabaw, sa ilalim naman nito ay unti-unti nang nabubuo ang isang mas malaking laban para sa kapangyarihan sa buong mundo. Hindi na lang ito tungkol sa paglilinis ng mga bomba sapagkat naging dahilan na rin ito para pumasok ang Amerika at manatili sa mismong gitna ng daluyan ng langis. Ginamit nila ang panganib ng mga bomba para magkaroon ng kapangyarihan na dati ay hawak ng Iran. Ang tanong na lang ngayon ay hanggang kailan ito tatagal? Ang bawat maling galaw ng barko o maling babala sa radyo ay pwedeng maging mitya ng isang malawakang krisis na walang sino man ang makakapigil. Sa huli, ang operasyong nagsimula bilang paglilinis lang ng dagat ay maaaring maging simula ng pagbabago sa balanse ng lakas sa buong mundo. Kayo, sa tingin nyo ba ay magagawa ng China na humanap ng paraan para makalusot sa kontrol na ito ng Amerika nang hindi na uuwi sa gulo? At handa ba ang mundo sa oras na magkaroon ng kahit isang maliit na pagkakamali sa gitna ng tensyong ito? Ibahagi mo naman ang opinyon mo sa ibaba at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.